Dad, okay na to. Tiyakin mong walang lalabas dyan na ebidensya. Bakit kasi tayo pang gumawa nito? Pwede naman nating iutos sa iba. Tumigil ka. Kung hindi sa kapabayan, walang mangyayaring ganito. Dad, hindi lang naman ako ang... Saan galing ang malaking aso na yan? Huwag mong pansinin yun, Dad. Kanina pa yan dyan eh. Nakarap dito. Tumitingin lang. Baka natatakam sa baon natin. Halika na. Baka may makapansin pa sa atin dito. Sa kalagitnaan ng gubat na to? No way, Dad. Ayos, walang problema. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Magandang umaga, Sir Luke. Shit! Ang ganda na sana humarang ka pa. Sa susunod, huwag kang bumungat sa akin ha, na bagong gising. Okay, sir. Pasensya na. Nakandaan na ba ang breakfast ko? Ay, upo, sir. Katulad po ng bilin nyo. Paborito nyo po ang hinanda ko. Good. Good morning, Carla. Ay, sir, good morning din po. Handa na po ang breakfast. Salamat, Carla. Sige na. Doon ka na sa kusina at kami na bahala rito. Bumalik ka na lamang kapag tapos na kaming kumain. Opo, sir. At ikaw, Luke, huwag mong pag-iinitan niya si Carla. Mahirap maghanap ng katulong ngayon na mapagkakatiwalaan. Dad, sana kumuha man lang kayo ng maayos na itsura. Tingnan nyo naman yan oh. Bukod sa pandak, maitim at malaki pa ang bunganga. Kahit matanda, basta malaki ang... Luke, Sinira lang kasi talaga ni Carla yung mood ko eh. humingi ka ng dispensa kay Carla. Hindi porket ganyan ang itsura niya at katulong siya dito iinsultuhin mo na siya ng ganyan. Wow, Dad! Tama na. Don't be late. Marami kang aasikasuhin ngayon sa kumpanya. Yes, boss. Pagdating sa trabaho alam na ni Luke na hindi nagbibiro ang kanyang ama, ngunit pagdating sa paghingi ng dispensa sa mga katulong ay hindi niya ginawa sa talambuhan niya. Diring-diri siya sa itsura ni Carla. Kung paanong nakapasok ito sa bahay nila, hindi niya na tinanong sa ama. Batid niyang may personal na dahilan ito. Samantala, hindi mapigilan ni Ada ang pagpatak ng kanyang duha. Ang panghuhusga ng mga tao sa kanyang lola Bebang ay sukdula na at iiwan niya pa ito dahil kailangan niyang mamasukan. Nakita niyang nakayuko ang kanyang lola Bebang habang pigil nito ang emosyon. Iba na talaga ang panahon ngayon, ano? Ang taas na ng sikat ng araw. Mga aswang, nakakalabas na kahit mainit ang sikat ng araw. Ay, sinabi mo pa. Palakad-lakad ang aswang. Oo nga na. Ay, hindi nalulusaw yon sa sikat ng araw. Tingnan mo naman. Grabe. Tigilan niyo nga ang lola ko. Hindi ba kayo nagsasawang husgahan ang kanyang pagkatao? Bakit? Totoo naman, ha? Umalis na kasi kayo rito para mawala ng takot ng mga bata dito sa lugar natin. May Kaya ebidensya nga. ba kayo?
na totoo ang binibintang niyo sa lola ko? Tama na, Apo. Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Lola, kaya ho umaabuso ang mga yan dahil hindi kayo sumasagot sa kanila. Ayoko nang lumala ang sitwasyon. Hayaan mo na sila. May kanya-kanyang isip ng mga tao, Apo. Pero hindi rin ho tama. Nahayaan na lang sila sa mali nilang iniisip. Magbabago din ang pagkakakilala nila sa akin, Apo. Lola, mga bagong salta lang sila sa lugar na to. Dito na kayo pinanganak sa lugar na to. Pero kung ituring ka nila, dayo at Tama na. Hindi ba ngayon ang araw ng iyong pag-alis? Huwag mo na silang pansinin. Ang kaligtasan mong isipin mo sa lugar na patutunguhan mo, Apo. Lola, kaya ho ako nagdadalawang isip na iwan kayo eh. Pero ano hong magagawa natin, Lola? Kailangan kong umalis para magtrabaho. Ang hirap na ho ng buhay dito sa atin sa probinsya. Tama ka, Apo. Kung nasa edad lamang ako ng aking kalakasan, hindi ako papayag na ikaw ang mamasukan sa ganyang kabatang edad mo. Kahit ho nasa edad pa kayo ng kalakasan ngayon, Lola, hindi rin po ako papayag na kayo magtrabaho para sa atin. Ako ho ang gagawa nun para sa ating dalawa. Kaya wag mo na akong isipin dito, Apo. At tuwing linggo naman, hindi by day off mo. Dadalawin mo naman ako, hindi ba? Oo naman po, Lola. Kahit hindi pa araw ng linggo, kung wala naman po akong gagawin, magpapaalam po ako sa mga amo ko. Uuwi po ako dito. Apo, huwag mong kalimutan ang mahigpit kong bilin sa'yo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Opo, Lola. Hindi ko po makakalimutan. Sa edad na 60, si Lola Bebang ay malakas pa, malinaw pa ang mga mata, maliksi kung kumilos, malumanay lang kung magsalita. Unang beses itong maiiwan ni Ada bago sumakay ng bus ang dalaga. Tiningnan niyang muli ang kanyang lola. Alam niyang kaya pa ng matanda na protektahan ang kanyang sarili. Sa mapanghusgang kapitbahay, kaya nitong mabuhay sa sarili. Kahit sa lahat sa pagkain at iba pang pangangailangan, mas inaalala ni Ada ang sarili dahil hindi siya sanay na malayo sa matanda. Tanging ito lang ang nagbibigay ng lakas sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mahabang biyahe, natagpuan ni Ada ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. Ikaw ba yung naghahanap ng mapapasukan? Ako nga po. Ay, halika. Pasok ka. Ako nga po pala si Ada. Ada, ay, maganda kang bata. Alam mo ba ang papasukan mong trabaho? Katulong po ako dito sa bahay. Kahit ano pong trabaho, kaya ko pong gawin. Ay, tawagin mo na lamang akong Manang Carla. O kaya naman ate, pwede naman ding nanay. Eh, ikaw nang bahala kung saan ka komportable. Ate Carla na lang po. Ay, pinapabata mo naman masyado. Alam mo, mukhang magkakasundo tayo. Ay, pasok na tayo sa loob. Ayaw kasi ng amo natin na matagal na nakabukas ang pinto ng bahay. Ay, sa laki nitong bahay, ayaw nilang mapasukan ng kahit konting alikabok. Halika, sumunod ka Sige sa po. akin. Wow! Ang laki po ng bahay na to. Parang palasyo. Ay, pero huwag kang magpapadala sa kinang at ganda dahil lang sa nakikita mo sa paligid. Naku, Ada, taliwas ito sa ugali ng mga amo natin. Ho? Matapang po ba sila? Istrikto? Pero hindi na po mahalaga yun, Ate Carla. Kasi po, ako naman itong nangangailangan ng trabaho. Marunong po akong sumunod sa utos. Kahit po ano gagawin ko. Naikwento nga sa akin ang katulong dyan sa kabila. Ang tungkol sa inyo ng lula mo. Ay, tagaroon siya sa inyo. At siya ang nagrekomenda sa'yo dito. Opo, magkakilala po kami pero hindi naman po kami gaanong close.
Ate Carla, ilan po ba tayong katulong dito? Ay tayo lang dalawa. Ho? Ay noon, marami talagang katulong dito. Pero yung iba, umalis na. Tapos yung iba naman, Nasaan po sila? ewan ko. Bago lang din ako dito, Ada. Ay, halika na. Sasamahan kita sa silid mo. At mamaya, ipapakilala na kita sa mga amo natin. Halika na. Salamat po, Ate Carla. Samantalang abala si Ada sa pagtingin sa paligid, mangha sa ganda ng bahay at mga kagamitan. Hindi nito pansin ang maitim na mga titig nito sa kanya ni Clara. Mangha siya sa kagandahan ng dalaga. Nasa edad pa lang ito ng pagdadalaga. Bago lamang siya sa bahay na iyon, ngunit kilala niya na ang mag-ama at nag-aalala siya para sa dalaga. Tinulungan niya ang bagong kasama sa bahay sa pag-aayos ng mga gamit. Maging sa higaan nito, sa laki ng bahay at sa dami ng silid, tig-isa ng matutulugan ang dalawang katulong. Hating gabi na, wala pa rin ang mag-ama. Kabisado na ni Carla ang oras ng pag-uwi ng mga ito, kaya sigurado siyang bukas niya na maipakikilala ang bagong katulong. Sa unang pagsikat ng araw, nauna nang nagising si Ata. Nakapaligo na ito at handa na sa mga gawaing bahay. Handa na si Carla na ipakilala si Ada sa mag-ama. Sir Luke! Magandang umaga po. Shit naman oh. Hindi ka ba talaga marunong magtanda, Carla? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang bubungad sa akin kapag bago kong gising. Paumanhin na po, sir. Kung kasi, Kapag naulit pa to ha, talagang malilintikan ka sa akin. nais ko lang naman kasing ipakilala sa inyo yung bago nating katulong. Si Ada, sir. Kung kamukha mo lang rin naman, wag na. Magandang umaga po, sir. Ikaw ba ang bagong katulong? Opo, sir. Kahapon lang po ako dumating. Ilang taon ka na? 18 po, sir. Sige, mula ngayon, ikaw nang maghahanda ng pagkain namin. At ikaw na rin ang maglilinis ng kwarto ko, okay? Opo, sir. Sir, yun po ang inatang na gawain ko dito sa bahay ni Sir Franco. Pwede naman po si Ada sa kusina o di kaya sa labas ng bahay na maglinis. Anong sinabi mo, Carla? Tama ba yung narinig ko? Pinangungunahan mo ba ako, ha? Hindi naman po sa ganun, sir. Tida, Ate Carla, walang ibang masusunod dito sa bahay, kundi ako at ang daddy. Katulong ka lang, Carla. Bago ka pa lang dito, nagmamarunong ka na. Gusto mong masisante? Bakit mo sisisantiin, Lo? Dad, tinuturuan ako ng katulong na ito sa mga trabaho niya dito sa bahay natin. Ako nag-utos kay Carla sa mga gawain niya rito. Kung may gusto kang baguhin o ipagawa sa kanya, sabihin mo at hindi mo na kailangan magalit. Sinabi ko yun sa kanya, Dad. Dahil may bago na tayong katulong. Siya bang sinasabi mo, Carla? Opo, Sir Franco. Inirekomenda po ng katulong sa kabila. Oh, napakabata mo pa. Alam ba ng mga magulang mo na papasok ka rito bilang katulong? ulila na po ako sa mga magulang. Ang lola bebang ko na po ang kasama ko sa buhay. Ganun ba? Sa bagay, sigurado kang ligtas ka rito at huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino. Lalo na sa mga taong hindi nyo kilala at hindi namin pinahintulutan. Lalo na sa katulad mo, Ada. Iba na ang panahon ngayon. Baka marami na mga kaibigan mo ang dadalhin mo rito. Wala po akong mga kaibigan. At hindi ko po gagawin na magpapasok dito ng kahit na sino. Mabuti naman kung galol. Asya, tama na pag-uusap. Malilate na kami sa trabaho ni Luke. Ihanda na pagkain. Opo, Sir Franco. Ngayon din po. Dad,
Sariwa at batang-bata pa si Ada. Tumigil ka, Franco. Baguhin mo yung ugali mo, ah. Baka susunod, hindi na kita matansya. Spoiled na anak si Luke, nag-iisang anak, kaya walang ginusto ito na hindi nakukuha. Ngunit ang pagiging mapusok na anak ay hindi kayang kontrolin ni Franco. Ilang beses na itong nalagay sa alanganin. Bilang ama, responsibilidad niyang linisin ang latang kalat nito, lalo na pagdating sa babae. Muling sinulya pa ni Franco si Ada. Ito na ang klase ng babaeng magugustuhan ni Luke, lalo na at pagbaling sa kanya ng tingin ng anak ay titig na titig ito sa dalaga. Kung hindi niya pa ito tinapik, hindi ito tatayo sa kinaupuan. Para namang bata itong sumusunod sa ama paglabas ng bahay at sumakay ng kotse saka umalis. Napahinga na maluwag si Ada. Kanina pa niya kasi pinipigilan ang paghinga. Jata't ganun ang ugali ng binatang amo. Istrikto at mapanakit, mabuti na lang mabait ang kanyang Sir Franco. Ate Carla, gagamutin ko yung pasamo sa pisngi. Halamang ugat? Saan ka naman kumuha niyan? Saan galing to? Ito ba? Isa lamang itong halamang ugat. Isa to sa mga pananim ng lola ko sa likod ng bahay namin. Kukusutin ko lang ito ng ganito para lumabas ang katas. At ito yung idadampi ko sa pasamo para mawala kagad. Hindi lang naman sa pasa nakakagaling ang halamang ugat na ito, Ada. Alam mo ba, kahit sa sugat na, likha ng aswang, abay mabisang gamot din to. Ano, Ate Carla? May alam ka tungkol sa aswang? Paano? Pareho naman tayong galing sa probinsya. Pero matagal na akong hindi nakakauwi sa amin. Lumuwas kami ng aking anak para makipagsapalaran dito sa Maynila. Talaga po? May anak po pala kayo? Nasaan po siya? Wala na siya. Ho? Ano pong nangyari sa kanya? Aroy, dahan-dahan. Naku, sorry po Ate Carla. Ano po bang nangyari sa anak niyo? Matagal na yun. Nakalimutan ko na. Ayoko nang balikan pa ang masakit na nangyari sa buhay ko, Ada. Sorry po Ate Carla. Ada, tandaan mo tong sasabihin ko. Mag-iingat ka ha, lalo na kay Sir Luke. Hindi lahat ng kanyang utos dapat mong sundin. Matuto kang magsalita at sumagot, lalo na kung alam mong tama ka. Sa nakita ko pong nangyari kanina at pananakit niya sa inyo, yan nga pong gagawin ko. Hindi po ako papayag na saktan po ako ng kahit na sino. Dahil ni minsan po, hindi ako napagbuhatan ng kamay ng lola ko. Pero iba ang kalagayan mo ngayon dito, Ada. Nasa maling mga kamay ka. Ho? Huwag po kayong mag-alala, Ate Carla. Kahit hindi ko kasama ang lola bebang ko, alam po niya ang kalagayan ko dito. At hindi po yun papayag na masaktan ako ng kahit na sino. Natigilan si Carla. May kakayahan siyang basahin ang pagkatao at ugali ng isang tao. Pero kakaiba ang nasa harapan niya ngayon. Hindi niya mabasa ang nasa puso nito. Marahil, napaka-inosente at walang anumang bahid ng tungis. Hindi pa niya mawari kung ano ang magiging papel nito sa buhay niya. Buong araw na ginawa ng dalawa ang mga gawaing bahay. Mabilis at malinis kung magtrabaho si Ada. Bagay na lalo siyang nagustuhan ni Carla. Samantala, kinagabihan, inaasahan ni Carla na maagang uuwi mula sa opisina si Luca. Agad nitong hinanap si Ada. Tawag niyo raw po ako, Sir Luke. Masakit ang katawan ko, Ada. Masahin mo ng mga hita ko. Opo, sir. Iyan ang gusto ko, Agad na sumusunod. Dahan-dahan lang.
Yung may feelings. Dito po ba, Sir Luke? Yan. Sige. Yan. Ganyan nga. Ito po. Ang lambot ng kamay mo. Sige pa. Kunting taas pa, Ada. Sir Luke? Hindi pa tapos. Bakit ka huminto? Maayos na po ang higaan nyo. Magpahinga na po kayo para po mawala ang pagod nyo. Tama ka nga. Pero, hindi ako nakakatulog nang hindi naliligo eh. Ihanda mo nga ang kailangan ko. Magsha-shower lang ako. Opo. Isunod mo ang tuwalya sa loob. Opo, sir. Bilisan mo, Ada. Init na ako eh. Opo, sir. Nandito na po. Ay, Sir Luke! Ang kamay ko! Tuwalya ang kailangan. Huwag niyo po ako hilahin! Sir, bitawan niyo po ako! Huwag ka nang pumalag. Pera lang kailangan yung mga katulong, hindi ba? Ibibigay ko yun sa'yo. Madami akong pera. Ay, ayoko po! Sir Luke, huwag po! Masama pong gagawin niyo! Matakot po kayo sa Diyos! Bitawan niyo po ako! Malakas ka rin pala. Pero sige, mas maganda ang kakantungan to. Kapag may kasamang pagpupumiglas at naglalaban. Bitawan niyo ako, sir! Tumigil ka! Sige, sumigaw ka ng malakas. Kapag hindi mo ako pinagbigyan sa gusto, kapag nagsumbong ka, papatayin kita! Napakademonyo niyo! Ay, idadamay ko pati ang lola mo. Pagpipiestahan kayo ng mga uod sa ilalim ng lupa. Parang nauupos na kandila si Ada sa matinding lakas na ginamit sa kanya ni Luke. Labis ang kanyang panghihina at hindi niya magawang manlaban pa. Pinagsamantalan siya ng lalaki. Halos luray-lurayin siya at maputol na ang kanyang hininga sa ginagawang pangahalay sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mahimbing na nakatulog ang lalaki. Gusto niyang saktan ang binata, ngunit wala siyang lakas pa. Halos gumapang na siya sa sahig, makalabas lamang ng silid na yun. Paglabas niya lamang ng pinto, tinakbo siya at sinalubong ni Carla. Nasindak ito sa itsura ng dalaga. Ada? Ate Carla! Napakasama niya. Ginahasa niya ako, ate. Ay, demonyo talagang Luke na yon. Ada, pinalaan na kita. Ay, bakit pumasok ka pang mag-isa sa silid niya? Inutusan niya po ako. Hindi ko po alam na may masama siyang binabala. Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Ipapakulong natin siya. Magsusumbong tayo sa pulis. Oo, Ada. Wag! Wag po, Ate Carla. Natatakot po ako. Pinagbantaan po ako ni Sir Luke. Kapag nagsumbong ako, papatayin niya kami ng lola ko. Ano? Ayoko pong madamay ang lola ko, ate. Wag po kayong magsusumbong. Kaya lumalakas ang loob ng demonyo dito sa lupa. Dahil sa mga katulad mong takot at mahina. Ate Carla, alam niyo po ba na gagawin sa akin ang ganito ni Sir Luke? Sabi niyo po, bago lang kayong katulong dito. Pero para pong kilalang kilala niyo na siya. Hindi na kailangan ng mahabang panahon para malaman mong ugali ng isang tao. Ano, Ada? Hahayaan mo na lang bang ginawa niya sa'yo? Ano pong kayang gawin ng isang katulad ko, ate? Ayoko pong mapahamak ang lola bebang ko. Hindi na po baling ako. Wag lang po ang lola ko. At ano naman sa palagay mo? Pananagutan niya ang ginawa niya sa'yo. Hihingi siya ng kapatawaran.
pagsisisihan niyang ginawa niya. Hindi mangyayari yan, Ada. Hindi niya pagsisisihan ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Kasalanan ko po ang nangyari. Eh di kung ganun, tumayo ka dyan. Punasan mo ang luha mo at huwag ka nang umiyak. Kasalanan mo naman pala eh. Hindi ka dapat umarte ng ganyan. Ate Carla! Tinalikuran ni Carla ang dalaga. Hindi dahil galit siya rito, kundi dahil kakambal na ng mga sinasabi nito ang katotohanan. Minsan na siyang biniktima ng mapang-alipustang mga tao at wala rin siyang magawa noon kundi ang manikluhod, yumuko at umiyak sa mga taong katulad nila Ada. Walang puwang ang batas para sa kanila. Umaasang sa mga taong kagaya nila Ada, may sariling batas din para sa kanila. Kinaumagahan, hinayaan na lamang ni Carla na maglunoy sa higaan si Ada dahil halos hindi ito makatayo sa bugbog na katawan na tinamo nito. Carla, kanina ko pa hindi napapansin si Ana. Hindi ba siya ang nakatoka sa paghahanda ng pagkain? Mabigat po ang katawan ni Ada, Sir Franco. Halos hindi nga po makabangon. Anong nangyari? Painumin mo ng gamot para gumaling agad. O baka kung ano na yan, pauwi na lang natin sa kanila. Eh paano nga po makakauwi? Kung halos hindi makalakad yung tao, Sir Franco. Eh, pwede po ba tayong tumawag ng doktor para naman matingnan si Ada? Ang dami mo talagang alam ano, Carla. Siguro nagkasakit yan dahil ang dami mong pinapagawang trabaho sa kanya. Totoo ba yan, Carla? Ay, hindi po, sir. At alam po ni Sir Lo kung bakit nagkakaganyan ang bago nating katulong. Ano? Ang langsa ng bunganga mong babae ka. Look, Anong alam ko dyan? Huwag kayong maniwala sa kanya, Dad. Inutusan ko siya kahapon. Baka nanibago lang dahil sa gawaan dito. Baka nakasagap lang ng virus yon. Bakit akong tinuturo mo, ha? tama na. Katulad ng sinabi ni Carla, tawagan ang family doctor natin, Luke. Papuntahin siya rito para matingnan si Ada. Okay, Dad. No problem. Tinapunan ng galit ng tingin ni Luke si Carla. Alam nito ang nangyari. Kilala niya na matapang ito, malakas ang loob dahil kinakampihan ito ng ama. Pero walang makapagpipigil sa kanya. Hindi niya hayaang umalis ng bahay si Ada hanggat hindi siya nakatitiyak na hindi ito magsusumbong. Dumating ang private doctor ng pamilya. Ginamot si Ada. Inakala ng doktor na simpleng sakit lang ang dumapo sa dalaga. Kaya gamot lang ang binigay niya rito. Labis naman ang pag-aalala ni Carla sa kasamang katulong. Sa gabi, nagdedeleryo ito. Mataas pa rin ang lagnat at nang gabi yun, habang mag-isang nagsarado ng malaking gate si Carla, nagulat ito nang bigla na lamang sumulpot ang isang matanda sa kanyang harapan. Ha? Ay, sino ka? Dito ba nagtatrabaho si Ada? May Ada ngang namamasukan dito. Ikaw bang kanyang lola, Bebang? Ako nga. Kilala mo ang aking apo. Isa rin o akong katulong dito. Ay, paano po kayo nakarating sa lugar na ito ng ganitong oras? Wala naman po akong naulanigang sasakyang huminto. Paano po kayo nakarating dito? Inabot na ako ng gabi sa Katatanong para marating ko lang ang bahay na ito. Naglakad lamang ako para madali ko itong matunton. Sa edad niyo hong yan, gusto ko lang makita ang aking apo. 2 araw na akong walang balita tungkol sa kanya. Alam kong uuwi siya tuwing linggo, pero hindi yun nangyari, kaya nag-aalala ako.
2 araw na rin ho kasing may sakit si Ada. May sakit ang apo ko. Gusto ko siyang makita. Maaari ba? Tulog na nga po ang mga amo ko. Pero kung mag-anak naman ho kayo ni Ada, pwede ko po kayong papasukin. Pero istrikto po kasing amo namin. Kailangan ho, bago sumikat ang araw bukas, nakaalis na ho kayo. Huwag kayong magpakita sa kanila. Tsak na mapapagalitan po kami ni Ada. Makita ko lang ang apo ko. Kahit mamaya rin, aalis agad ako. Ang lakas ng loob niyo, Lola. Delikado po sa inyong magbiyahe ng ganitong oras. Hindi naman po kami papayag ni Ada doon. Halip po kayo. Pasok kayo. Sasamahan ko po kayo sa apo ninyo. Katulad ni Ata, hangang-hanga din si Lola Bebang sa ganda ng loob ng bahay. Maswerte ang apo niya dahil nakapasok sa ganung lugar. Pero ang ipinagtataka ng matanda, hindi ito nakauwi sa araw ng ipinangako nito. Kilala niya ang kanyang apo. Walang puwang dito ang pagsisinungaling. Kaya sa labis ng pag-aalalay, napaluwas siya nang wala sa oras. May sariling kwarto ang kanyang apo. Maayos ang higaan, ngunit nagulat siya sa nakitang kalagayan nito. Maputla at latang-lata. Agad niyang niyakap ang apo. Malakas ang katawan nito. At hindi madaling madapuan ng sakit. Inisip ng matanda na marahil dahil sa mabigat na trabaho, kaya ito nakaratay. Lola? Lola Bebang? Ako nga apo. Tama ang nararamdaman ko. May hindi magandang nangyari sa iyo. Pero bakit? Anong sakit ang dumapo sa iyo? Lola Bebang? Kung hindi mo kayang trabaho dito, umuwi ka sa atin. Sumama ka na ngayon sa akin. Lola? Lola, hindi naman ho sana magkakasakit si Ada kung... Tama po kayo, Lola. Nabigla po ang katawan ko sa mga gawaing bahay. Pero kaya ko po ang sarili ko. At malaki po ang sahod ko. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nakauwi sa atin. Aanahin mo ang malaking sahod. Kung hindi naman kaya ng katawan mo ang ganitong klase ng trabaho, apo, makakaahon tayo. Walang namamatay sa hirap ng buhay. Pero iisa lang ang buhay natin. Kaya ayoko mawala ka sa akin, apo. Lola? Ada, mahal na mahal ka ng lola mo. Sumama ka na sa kanya pag-uwi. Kaya ko pong magtiis. Pero ngayong nakita ko na kayo at nayakap, Lola, pangako, bukas, magaling na po ako. Ay, apo, paano kita iiwanan na nasa ganitong kalagayan ka? Malaking tulong po ang gamot na ipinadala niyo kay Ada, Lola. Kahit nga po ang mga pasako, mabilis din pong kumaling. Mga pasa? Opo, Lola. Nananakit po kasi ang amo naming pinata. Ano? Totoo ba ito, apo? Hindi. Hindi ka pwedeng manatili dito. Sasama ka na sa akin ngayon din. Lola Bebang, Sinaktan ka rin ba niya? Kaya ka nagkakaganito, ha, Ada? Sabihin mo sa akin. hindi po, Lola. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi kita pinalaki na gumawa ng masama at magtago ng lihim sa akin. Kung may nananakit sa'yo, sabihin mo sa akin. Wala sa lahi natin ang tumatanggap ng pananakit ng kahit na kanino. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ano man ho ang nangyari, may katapusan din po ang lahat. Apo, ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganyan. Kinakabahan ako. May itinatago ka ba sa akin, Ada? Magtiwala po kayo sa akin, Lola. Kapag nakaipon na po ako, aalis po ako dito. Hindi ko na po kayo iiwan. Ikaw ang bahala. May tiwala ako sa iyo, Apo. Kung hindi ka sasama sa akin, wala akong magagawa.
Isa lang ang hiling ko. Ang magkasama tayong muli, Apo. Humanga si Carla sa relasyon ng maglola. Napaluwa ang babae. Muling kumirot ang kanyang puso sa sinapit ng buhay nilang mag-ina. Kung nabubuhay lang sana ngayon ang kanyang anak, may paglalaanan din sana siya. Hindi na napang-abot pa ng umaga si Lola Bebang. Umalis na ito at bumalik sa probinsya. Tama nga ang kanyang kutob. Masama ang kalagayan ng kanyang apo, na maging dahilan ng kanyang biglaang pagluwas ng Maynila. Nais sana niyang makilala ang mga amo nito, ngunit base sa kwento sa kanya ni Carla, inaalala niya rin na maaring mapahamak ang dalawa dahil umano'y sa ugali ng amo. Hindi mapanatag ang kalooban ni Lola Bebang. Isa lamang ang nasa isip nito, ang muling madalaw ang apo at alamin ang totoong kalagayan nito sa malaking bahay. Kinaumagahan, bumalik na ang lakas ni Ata. Malaking tulong na sa kanya ang muling makita at mayakap ang kanyang Lola Bebang. Mabigat man ang dibdib sa trahedyang nangyari. Ngunit dahil sa takot sa banta ng amo at sa kagustuhan makaipon ng malaking pera, siyang ginawa niyang dahilan upang mapanatili sa bahay ng mga amo. Ada! Nandiyan na si Sir Luke. Abay, lasing. Bilisan mo. Pumasok ka na sa silid at ako nang bahala dito. Sige po, Ate Carla. Ada! Ha? Ada, ay huwag kang makinig sa kanya. Sige na, umalis ka na. Halika! Alayin mo ko dito. Hindi nyo ba nakikita nga? Halos di na ako makalakad. Sir Luke, ako na lang po ang maghahatid sa inyong silid, sir. Lumayo ka sa akin! Hindi ka ang inuutusan ko. Masyado kang pabida. Ada! Lapit! Sir Luke, halina po kayo. Ihahatid ko na po kayo sa silid nyo. Ang baho mo talaga. Amoy pinipig. Sir Luke, wag po. Masyado kang mailap eh. Gusto mo rin naman ang ginagawa ko sa'yo, di ba? Dahil kung hindi, bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Pwede ka namang umalis. Pero ayaw mo. At ngayon, magpapakipot ka? Sir Luke, hindi po ako aalis. Dahil may pangarap po kami ng lola ko. Pero wag niyo na po akong sasaktan at bababuyin. Dahil hindi na po ako papayag na gawin niyo ulit sa akin yun. Tinatakot mo ba ako? Anong kaya mong gawin? Sino nagturo sa'yo maging matapang, ha? Ikaw, Carla! Ay, bakit ako? Hindi po. Wala pong kinalaman si Ate Carla. Malilintikan ka sa akin. Carla! Dito ka! Lapit! Sir? Huwag niyo kong dadramahang dalawa. Mga katulong lang kayo dito sa bahay. Ginagago niyo ba ako? Sir? Alam kong ikaw ang nagturo sa kanya. Alam mo ba, ha? Unang pagdating mo pa lang dito, nasusuka na ako sa itsura mo. At kung umasta ka, akala mo kung sino ka? Hello! Dad, nandito ka na pala. Maaga kang umalis kanina sa opisina at ngayon hating gabi ka nang umuwi ng lasing. Yan ba ang plano mo sa buhay? Ang manglusay ng pera at ubusin sa lahat ng bisyo mo at sa mga babae mo? Dad, bukas mo na ako sermonan, okay? Lahat ng sasabihin mo, hindi ko rin naman matatandaan eh. Kasi lasing ako. Lasing ka talaga yan? Ha! Nauubos na ang pasensya ko sa'yo, Halok. Kaysa lustayin mo ang pera ng kumpanya, ang mabuti pa'y mag-asawa ka na. Mag-asawa? Pwe! Dad naman, bakit ba ako mag-aasawa? Nagagawa ko naman lahat ng gusto ko. Kagaya ngayon. Oops! Ada, halika.
Sumama ka sa akin sa kwarto ko. Hindi. Na kaya mong magmanaw ng kotse pa uwi rito. Kaya mo rin maglakad mag-isa papunta sa kwarto mo. Dad, please, wag mo akong pakialaman ngayon. Carla, Ada, iwanan nyo na siya. Malalim na ang gabi. Magpahinga na kayo. Opo, Sir Franco. Tayo na ata. Bilisan mo. Opo, ate. Dad, ano bang trip to? Bakit nyo ba ako pinapakialaman? Matulog ka na. Bukas hindi ka nalasing. Itanong mo ulit sa akin yan at sasagutin ko. Natatakot kayo na maulit yung nangyari? Tumigil ka. Baka gising pa ang mga katulong at marinig ka nila. So what? Kailan pa kayo natakot na marinig ng mga katulong? Eh di paalisin nyo sila. O kaya naman, dahil ang mga katulong ay mga hampas lupa, tapalan nyo sila ng pera. Talo pa nilang piping hindi makapagsalita. Ah! Dad! Bakit nyo ako sinuntok? Sumusobra ka na. Hindi mo alam kung anong naitutulong ng mga kasambahay natin. Lalo na sa'yo. Tigilan mo na silang pagdiskitahan. Huwag mo silang mamalaitin! Okay. Pasensya na, Dad, ha? Naiinis lang talaga ako sa aura ni Carla eh. Akala mo kung sino. Kung hindi lang kapangitan ng babaeng iyon, niluray ko na yun sa kama. Tumigil ka. Nangako ka sa akin na pagkatapos ng nangyari, magbabago ka na, Luke. Tandaan mo, kapag muli ka nagkalat ng trip mo na yan, wala kang maasahan sa akin. Pababayaan kita. Una nang tinalikuran ni Franco ang anak. Kahit pang anong gawin niya, hindi siya susundin ni Luke. Mapusok ito, walang kontrol sa sarili. Bilang ama, tanging magagawa niya lamang ang linisin ang mga kalokohan nito. Naging leksyon na sa kanya ang huli niyang ginawa. Hindi dapat masira ang kanyang pangalan sa kanyang negosyo, sa business world, kung saan itinuring siyang isang matagumpay at mayamang negosyante sa syudad. Pagod na rin siya sa pagmumonitor sa mga kilos ng kanyang anak. Ngunit sa kabilang dako, hindi pa rin niya lubusang masisisi ang anak dahil kanino ba ito magmamana. Samantala, sa takot na muling abusuin ng amo si Ada, minabuti ni Carla na patulugin sa kanyang silid ang dalaga. Doon ay nababantayan niya ito. Maging sa araw ay listo rin ang pakiramdam ni Carla. Kahit gaano kaabala sa trabaho, laging binabantayan ng kanyang mga mata si Ada. Abala sa paglilinis ng malawak na bakuran ang dalawa. Hinanap ni Luke si Ada na diskubre ng lalaki na hindi na ginamit ang silid dito. Kaya pumunta ito sa kwarto ni Carla. Dad, Akala ko lalabas na kayo ng mga barkada mo. hinahanap ko si Ada. Wala siya sa kanyang silid eh. Ano? Anong ibig mong sabihin wala si Ada? Lumipat na siya ng silid. Iisang kwarto na lamang sila ni Carla. Ah, kasalanan mo. Dad, kahit saan naman magsumiksik si Ada, hindi siya makakatakas sa akin. Pero hindi yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Dad, tingnan mo. Anong meron sa litrato na yan na nakadikit sa salamin? Dad, nakalimutan mo na ba kung sinong nasa litratong yan? Tingnan mong mabuti. Hindi ba si... Siya nga, Dad. Bakit may litrato si Carla kay Felisa? Kaano-ano niya si Felisa, Dad? Imposibleng magkakilala sila. Magkaiba sila ng apelyido. Isa pa, dumaan sa agency si Carla. Hindi sinasadyang nakapasok siya rito bilang kasambahay. Dad, Yan ang epekto ng paglalasing mo gabi-gabi.
Nagiging nerbyoso ka na, Luke. Dad, mas mabuti nang makasiguro tayo bago kung... Tawagin mo si Carla. Ako nang balang kakausap sa kanya. Baka kung madulas ka, mismong sarili mo ang magkakadulo sa'yo. Tawagin mo! Agad na tumalima si Luke sa ama. Kung wala ang ama, malamang siya mismo ang kukumpronta sa katulong. At isang pagkakamali lang ng sagot, baka kung anong magawa niya rito. Habang hinahanap ni Luke si Carla, maraming katanungan ang tumatakbo sa isip ng lalaki. Paanong may natira pang gamit si Felisa, gayong wala siyang tinira sa mga naiwang gamit ito. Lahat ay sinunog na niya. Samantala, nasa malayo pa'y nakita na ni Carla ang among binata na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Mabilis ang paglalakad nito. Alam niyang siya ang pundarya ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali. Sumenyas itong sumunod sa kanya at pumasok sa malaking bahay. Sa mismong silid ni Franco, siya pinapunta. Seryoso ang muka at sinusuri nito ang kanyang kilos. Inaasahan niya na ang susunod pang mangyayari at nakahanda na siya rito. Wala ka pang 3 buwan na nanunungkulan dito sa amin. Hindi ba, Carla? Ay, tama po kayo, sir. Tig-isa ang mga silid ng mga katulog. Ang 2 silid, inuukupan nila ni Ata. Hindi pa nagagamit ang kahit mga dating katulong dito doon. Ay, yun nga po ang sinabi ninyo nung unang araw na dumating ako dito, Sir Franco. Pero ang litratong ito, nakita ni Locke. Nakasabit sa salamin sa loob ng iyong silid. Ha? Ay, oo nga po, sir. Ako nga po ang nagsabit niyan. Kilala mo ang nasa litratong yan? Ay, hindi po, sir. Nako, dalaga na po iyan. At nag-iisa lang po akong anak na babae ng aking mga magulang. Ah. Sir, pasensya na po kayo. Nung nag-aayos po kasi ako ng silid na aking gagamitin, nakita ko po iyan sa ilalim ng aking katre. Kinuha ko po. Nagandahan po ako sa kanya. Hindi ko nga po kilala. Kaya mas minabuti kong idikit sa salamin. Kesa ilagay ko sa wallet ko, sir. Maniwala po kayo. Sana'y nagsasabi ka ng totoo, Carla. Sir Franco, interesado po kayo sa litratong yan? Kilala niyo po yung babae? Hindi ko kilala. At huwag ka na magtanong. Nang hindi mo pinag-iisipan, Carla. Sorry po, sir. Ang akala ko po kasi galit kayo sa akin dahil sa litratong yan. Dati siyang katulong dito. Malikot ang kamay. Maingay. Hindi marunong magtrabaho ng mga gawaing bahay. Kaya pinaalis ko siya. Ayoko may maiwang gamit ng sino mang kasambahay na pumapasok dito sa aking bahay. Pasensya na po talaga, sir. Akin na po. Susunugin ko na lang. Iwan mo ang litrato na yan. Ho? Makaalis ka na, Carla. Siguraduhin mo lang na hindi mo kilala ang babaeng yan. At wala kang anumang motibo sa pamamasukan mo sa akin bilang katulong. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Sorry po, Sir Franco. Hindi na po mauulit. Lalabas na po ako. Salamat po, sir. Lock the door when you leave. Yes, sir. Lumabas ka na dyan sa pinagkukublihan mo. Hindi ako naniniwala sa kanya, Dad. Mukhang sanay siyang magsinungaling. Sa nakikita ko, hindi ako kampante sa kanya. Lihim mong manmanan ang kanyang mga kilos. Ayokong may traitor sa loob ng aking pamamahay. Sa labas ng pintuan ni Franco, malinaw na narinig ni Carla ang pag-uusap ng mag-ama. Hindi niya akalain
na sa isang iglap, pagdududahan siya ng mga ito. Naging kampante siya. Hindi niya dapat isinabit ang litratong iyon sa salamin. Gusto pa niya sanang magtagal sa bahay ng mag-ama, lalo pat binabantayan din niya si Ada. Kahit na anong mangyari, hindi niya hahayaang mag-isa si Ada. Sa nangyaring kumprontasyon, naging maingat din ang kilos ni Carla. Tinitiyak niyang walang mapapansing kakaiba ang mag-ama sa kanya. Ngunit walang kamali-mali si Carla. Hindi lang sa kilos siya minamanmana na mag-ama. Maging ang agency na pinag-apply nito, pinaiimbestigahan rin ni Franco. At sukdulan ang galit ni Luke nang malaman ang pagkatao ng kanilang kasambahay na si Carla. Shit! Niloko niya tayo, Dad! Sinasabi ko na nga ba? Kaya mabigat ang loob ko sa kanya. Kaya naiilang ako kapag kaharap ko ang babaeng yun. Dad, say something. Anong gagawin ko ngayon? Anong binabalak ng babaeng yan sa akin? Dad, baka nakakalimutan niyo. Kayo ang may ideya na ibaon ang katawan ni Felisa sa gitna ng kagubatang yun. Relax! Relax! Kung may masama man siyang motibo, edi sana noon pa. Kaya ba niyang bumangga sa pader? Siya ang nagluluto ng pagkain natin, Dad. Paano kung unti-unti niya tayo nilalason? Dad, kumilos na tayo. Patayin niyo na siya. Huminaw ka nga! Wala tayong dapat na ikatakot. Tama lang na pinasok natin siya dito. At kung may binabalak man siya, ngayon alam na natin. Ako na bahala sa kanya. Paano kung nakapagsumbong na siya sa mga pulis? Anong ginagawa ng pera natin? Pero Dad, paano kung maunahan niya tayo? Maghiganti siya sa personal niyang paraan. Dad! Relax ka lang, iho. Hindi pa ipinapanganak ang taong katatakutan natin. Hindi kayang tapalan ng salapi. Hindi ba't 5 buwan nang nanilbihan si Felisa sa atin? Hindi siya umuwi sa kanilang probinsya. Nagpapadala lamang siya noon ng pera sa kanyang ina. At kailanman, hindi siya dinalaw dito sa bahay. Marahil, sinadya niyang mamasukan dito ng katulong para hanapin ang kanyang anak. Nasabi ko lang sa kanya na pinalayas natin si Felisa dahil nagnakaw ito at walang silbi sa trabaho. Ibig sabihin nun, wala siyang alam sa totoong nangyari sa kanyang alaga. Kahit na, Dad. Paano kung magtagal siya dito? Paano kung malaman niya? E di siya ang unahin natin. May tao sa labas ng pinto. Baka narinig niya ang pinag-uusapan natin. Tingnan mo, bilis! Dad, walang tao. Delikadong magtagal siya rito. Kailangan na siyang i-dispatcha! Walang nakaligtas sa malakas na radar ni Carla. Narinig nito ang plano na gagawing pagdispatcha sa kanya nila Franco. Kilala niya ang mag-ama. Oo nga't wala siyang gabing pinatay si Felisa. Ngunit alam niyang may kinalaman ang dalawa sa pagkawala ng kanyang anak. Mula nang mamasukan ito bilang katulong, padalang pera lang ang nakararating sa kanya. Ngunit madalas na ikinikwento sa kanya ng anak ang pangmumulis siya sa kanya ni Luke hanggang sa dumating ang araw na wala na silang communication na mag-ina. Agad na lumuwas ng Manila at doon nalaman niyang wala na nga si Felisa. Dala ang mga nakalalasong halamang ugat. Plano niyang lasunin hanggang sa mamatay ang mag-ama. Ngunit tanging sumasagi sa isip niya ang pangako sa kanyang anak na walang puwang sa tao ang paghihiganti kundi ang magpatawad.
Nalito si Carla na naig ang takot. Hindi pa ito ang katapusan ng mag-ama, ngunit sumumpa ito na kung hindi man ito makapagbayad sa sarili niyang mga kamay, titiyakin niyang sa huli sisingilin ito sa mga kasalanang nagawa. Bit-bit ang mga gamit, nagmamadali siyang umalis palabas ng bahay. Hindi na siya makapag-isip ng maayos nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Ada. Ate Carla, ano pong nangyari? Bakit po may dala kayong mga gamit? Saan po kayo pupunta? Aalis na ako, Ada. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magpaalam. Nasa itaas ang mag-ama. Kunin mo na ang mga gamit mo at sumabay ka na sa akin sa pag-alis dito. Oh, pero bakit po kayo aalis? Alam po ba ni na Sir Franco to? Ate Carla, bakit po biglaan? Ano po bang nangyari? Huwag ka nang maraming tanong, Ada. Kung gusto mo talagang malaman kung anong nangyari, sasabihin ko sa'yo. Basta't umalis na tayo ngayon din. Carla! Ada! Tumatawag si Sir Franco. Ate Ada, hindi po ba alam ni Sir Franco na aalis ka? Ada, nakikiusap ako. Huwag mo silang isipin. Pakinggan mo ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka ligtas sa bahay na ito. Pero maayos na po ang lahat, di ba? Hindi na po ako ginugulo ni Sir Luke. At saka, kung aalis po ako, formal po ako magpapaalam kay Sir Franco. Huwag na, Ada. Utang na loob. Makinig ka sa akin. Marami ka pang hindi alam. Hindi mo kilala ang totoong pagkatao ng mag-amang yan. Ada, alam kong ginawa mo ang lahat ng ito para sa lola mo. Dahil sa pangarap mo, para sa inyong dalawa. Pero maniwala ka sa akin, hindi mo yun makakamit kung ikukulong mong sarili mo sa bahay na ito. Delikado ang buhay mo dito. Parehong masamang mag-amang yan. Huwag kang magpapadala sa malumanay nilang boses at bait-baitan nila sa'yo. Ada, silang may kagagawa ng pagkawala ng mga naunang kasambahay dito. Kinahasa nila at ang iba, pinapatay ni Sir Luke. Ano? Anong? Ada! Tinatawag na ako ni Sir Franco. Ate Carla, huwag na po muna kayong umalis. Wala po akong makakasama dito. Sa makalawa pa ang pagluwas ni Lola Bebang dito sa Manila. Ada, huwag kang magpakita sa kanila. Sumama ka na sa akin. Iwan mo na ang mga gamit mo. Halika na! Ate Carla, Halika na! pero Ate Carla, Ang tigas ng ulo mo! nasasaktan po ako! Ilang beses na kitang binalaan. Ano man ang mangyari sa'yo, bahala ka na! Ate Carla! Huwag mo kong sisisihin sa huli, Ada! Mag-iingat ka! Ate Carla! Labis ang pagtataka ni Ada sa biglang pag-alis ni Carla. Wala itong nabanggit sa gagawing pag-alis. At bakit nagmamadali ito at pilit siyang niyayayang sumama. Maraming sinabi si Carla na hindi niya narinig. Hati ang kanyang isipan dahil sanay siya sa unang tawag pa lang ay agad na siyang tumatalima sa tawag ng amo. Halos patakbo siyang lumapit dito upang alamin kung ano ang iuutos nito sa kanya. Tuloy ang tanungan sa nangyari at biglaan ang pag-alsabalutan ni Carla. Ngunit nakailang utos na ang kanyang amo ay wala man lang binabanggit tungkol sa biglang pag-alis ng kasambahay. Marahil alam na nito na wala na si Carla. Sa maghapong pagtatrabaho at pagsunod sa mga ipinagagawa sa kanya ni Franco, nakaramdam siya ng pagod sa unang pagkakataon dahil maging ang mga trabahong nakaatang kay Carla ay siya niya nang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, nawala na ang pag-aalala ni Ada. Nang muling makita ang kanyang Lola Bebang, ngunit nauna na itong kaharap ni Luke na siyang nagbukas ng pinto. Magandang umaga po. Shit!
Ah, mawalang galang na po, Amang. Narito lamang ako para dalawin ang aking apo. Hoy tanda, baka nagkakamali ka lang ng bahay na kinatukan mo. Shit! Buti na lang di kita nasuntok eh. Nagulat ako sa itsura mo. Ha? Ang pangalan ko'y Bebang. Dinadalaw ko ang aking apong si Ada. Ano? Nagpapatawa ka ba, tanda? Paano kayong naging maglola ni Ada? Talaga bang apo mo siya? Ang ganda ni Ada. Samantalang kayo, muntik ko pa kayo mapagkamalang aswang. Ha? Sandali. Huwag kang pumasok. Maghintay ka. Ada. Magtatanong lang ako kung kilala ka ni Ada. Diyan ka lang ha. Huwag lalagpas ang paa mo dito sa pinto. Diyan ka lang. Sir Luke! Sir Luke, siya po ang Lola Bebang ko. Ha? San mo napulot ang gusgusing mukhang aswang na ito? Ada, mas maniniwala pa ako kung sasabihin mong kinupkup mo ang matandang ito. Dahil hindi ka panipaniwala na lola mo yan. Siya po ang ina ng nanay ko. Sanggol pa lang po ako. Naulila na po ako sa aking mga magulang. Si Lola Bebang ang tumayong ina at ama sa akin. Ganun ba? Sorry lola ha. Nagulat lang po ako ng pagbukas ko ng pinto. Kayo po kasi ang unang bumugad sa akin eh. Binibiro ko lang po kayo lola. Pasok po kayo. Ada. Asikasuhin mong lola mo. Maghanda lang ako ng merienda. Oh, nako, wag na po Sir Luke. Ako na pong bahala sa lola ko. Salamat na lang po. Ada, magdadalawang buwan ka na dito sa amin. Siyempre, hindi na iba ang turing namin sa'yo. Itinuturing ka na namin pamilya ni Daddy. Napakabuti mo, Amang. Pagpalain ka ng Diyos. Tawagin niyo na lang po akong Luke. Napakasipag po ng apo niyo. Kahit mag-isa lang siyang katulong dito sa bahay, kaya niya pong gawin lahat ng mga trabaho. Ha? Maiwan ko na po kayo ha. Si Ada na po ang bahala sa inyo. Ganyan nga, Luke. Magpakabait ka. Lalo na sa mga matatanda. Tama naman ang ginawa ko, Dad, di ba? Aamuhin ko siya ng gusto. Magkukunwari akong isang anghel para mahulog ang loob niya sa akin. Okay lang sana yung magmukha kang anghel. Huwag ka lang magmukhang hardinero. Kaya ayusin mo ang pagbibigkas mo, ha? O, baka mahulog ang loob mo sa kanya. Malay natin. Pag nakapasa sa inyo, Dad, bakit hindi? Kailan niyo po siya personal na i-interviewin? Ha, Dad? Para ka talagang ugag, gago ka. Gago ka talagang bata ka. Nang malaman ni Lola Bebang na mag-isa na lamang si Ada sa bahay ng mga amo nito, hinimok niyang umuwi na ito sa probinsya upang wag nang mag-alala ang matanda. Pumayag si Ada. Hindi niya kayang gampanan ang mga gawain sa malaking bahay. Kinagabihan, nag-impake na si Ada. Susunduin siya ng kanyang lola. Plano nito magpaalam sa mag-ama kinaumagahan. Ngunit pagkagising niya, habang nag-aayos ng sarili, bigla na lang pumasok sa kanyang silid. Naunahan na siya ni Luke. Nakita ng lalaki ang mga bag na may lamang mga gamit ng dalaga. Aalis ka? Tatakasan mo kami? Iiwan mo kaming walang paalam? Hindi po Sir Luke. Hindi ko po gagawin yun. Nag-aayos po muna ako. Lalabas po ako para ipaghanda kayo ng makakain. Maglilinis pa po ako ng buong bahay. Plano ko po na magpaalam sa inyo ng maayos. Hindi ka aalis, Ada. Baka nakakalimutan mo. Hawak na kita. Kung aalis ka dito, tiyak magsusumbong ka. Hindi po Sir Luke. Mali pong iniisip niyo. Sapat na po ang 2 buwang pasahod sa akin ni Sir Franco. Malaki na po yun para puhunan namin ni Lola sa pagtayo ng maliit na tindahan sa probinsya.
Huwag mo akong niloloko. Sir Luke, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kayo niloloko. Ayoko pong mag-alala ang Lola Bebang ko. At hindi ko rin po kaya magtrabaho dito na ako lang mag-isa. At hindi po ako magsusumbong. Pangako ko po yan sa inyo. Pero ayokong umalis ka, Ada. Gusto ko pang may mangyari sa ating dalawa. Dapat magpasalamat ka. Dahil ikaw lang ang pinatus ko na hindi natabunan ng lupa. Sa una pa lang. Sir Luke, Ano na naman yan, Luke? Tinatakot mo namang masyado si Ana. Sir Franco, salamat po at dumating kayo. Tulungan niyo po ako. Ayaw po akong payagang umalis ni Sir Luke. Ana, bakit kasi alis ka pa? Ngayon pa nga, ikaw na tumatayong prinsesa ng malaking bahay na ito. Taga-aliw namin ng Sir Luke mo. Ho? Titriplehin ko ang sound mo. Kada buwan, mabilis kang yayaman. Sir Franco? Oh, shh. Okay, Iha. Huwag ka matakot. Sandali lang ito. Yes! The show will about to start. Ano pong ibig sabihin nito? Sir Franco, wala po akong kasalanan. Ginahasa po ako ni Sir Luke. At ngayon po, gusto na naman niya akong gawa ng masama. Sir Franco, maawa po kayo sa akin. Maayos po ako nagtatrabaho. Hindi po ako magsusumbong sa mga pulis. Gusto ko lang pong umuwi sa Lola Bebang ko. Shh! Alam ko, Iha. Alam ko. Naiintindihan ko, Ada. Sir Franco, ano pong ginagawa niyo? Wala. Wag po, sir. Sinasaktan ba kita? Inihimas ko lang naman ang mga malambot na parte ng iyong katawan at inaalo kita. Di ba, Nad? Ang lambot ng katawan niya. Sariwang-sariwa. Oh, Sir Luke, Sir Franco. Yan din ang tipo mong babae, di ba, Nad? Kaya nga kung pinayagan niyo siyang umalis agad, hindi niyo siya matitikman. Pwede bang hindi? Ano? Sa una lang kita pinabigyan na. Ayos lang sa akin yun. Ako ang huli. Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala ko na, tamang sinabi ni Ate Carla tungkol sa inyo. Isa din kayo! Pareho kayong mag-ama na nang gagaasa ng mga naunang babae katulong dito! Ibang klase ka nga, Ada. Bukod sa maganda at matalino ka pa. Look, pagkatapos ko na tikman siya, pwede mo siyang seryoson. Payag ako na siya ang babae na yung pakasalan. Yes, Dad. Approve ako sa sinabi niyo. Pero, titikman ko muna kung talagang babagay siya sa'yo. Abat, kaya pala bugbog sarado ka dahil malakas kang lumaban. Huwag mo kong susubukan, ha? Ano yan, ha? Sa karing demonyo! Pareho kayong demonyong mag-ama! Tulong! Tulungan niyo! Tulong! Tulungan niyo siya! Awan niyo ko! Sasabayan kitang sumigaw. Kahit walang nakakarinig. Sigaw lang tayo! Sabayan mo lang siyang sumigaw. Pero wag mo siyang sasabayang umungol. Baliw kayong mag-ama! Baliw talaga kami! Sa mga sariwang kasambahay na kagaya mo, Ata. Tapos na ang pasakalye. Halika na! Dito! Tumigil ka! Di tulog ka. Manonood ako. Magandang palabas na to. oh. Anong? Isang malaking itim na aso!
Paano nakapasok yan dito? Shoo! Shoo! Dad, pamilyar sa akin ang itsura ng malaking itim na aso na yan. Di ba't yan ang nakita natin habang ibinabaon natin sa ilalim ng lupa ang walang buhay na katawan ni Felisa? Dad, anong klaseng aso yan? Mapupula ang mata habang nakatitig sa atin. Aso lamang yan! Kunin mo baril ko! Barilin mo ang aso na yan! Patay kang aso ka! Akin ang baril! Hindi! Wag! Wag! Dad! Hindi! Unti-unti nagbabago ang anyo! Anong klaseng aso ka? Isa kang aswang! Huwag kang lalapit! Aswang! May aswang! Ikaw! Hindi! Hindi! Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging sigaw sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos noon, binalot ng katahimikan na parang walang anumang bahid ng trahedya. Unti-unting idinilat ni Ada ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang buong katawan at makitang puno ng pasa ang kanyang maamong muka. Pinilit niyang tumayo, ngunit nanlambot ang kanyang mga tuhod. Dalawang kamay ang sumalo at umalalay sa kanya. Apo ko! Lola Bebang? Akala ko hindi na kita maaabot ang buhay. Kayanin mong tumayo, Ada. Aalis tayo dito. Uuwi na tayo sa probinsya. Lola, ano ang nangyari? Nagkalat ang tugo sa sahig at... Si Sir Franco? Wakwak ang kanyang tiyan. Isang malaking hayop na gutom ang gumawa niyan. Isang malaking hayop? Lola Bebang? Kailangan na nating umalis dito, Apo. Baka may dumating at mapagbintangan tayo. Si Sir Luke, Lola, ano pong nangyari sa kanya? Hayon siya. Dilat ang kanyang mga mata. Tulala. Naratnan ko siyang ganyan ang kanyang itsura. Sinubukan kong kausapin pero hindi sumasagot. Nakatitig lang siya sa kawalan. Pareho sila ng kanyang ama, Lola. Sila ang dahilan. Kaya nagsialisa ng mga katulong sa bahay na to. Ang sabi ni Ate Carla, ang ilan daw ay pinatay ni Sir Luke. Ngayon ko nalaman, kasabot din si Sir Franco sa krimen. Nagkukunwari siyang mabait. Tapos na ang kademonyohan nilang mag-ama. Pinagbayaran na nila ang kanilang kasamaan. Lola, anong klaseng malaking gutom na hayop ang kumain sa lamang loob ni Sir Franco? Aswang, Ada. Paano nakapasok yun dito? Wala na akong nakita. Hindi ko alam ang mga sumunod na nangyari. Tsakong aswang ang gumawa nito sa amo mo. Pero kung sino man ang aswang na yon, tsak na nabiktima din ang kasamaan ng dalawang yan. Lola, ang lansa ng amoy dito. Umalis na po tayo. Halika na, Apo. Aalalayan kita. Natuldo ka na rin sa wakas ang kademonyohan ninyong mag-ama. Naway patawarin kayo ng Diyos sa inyong kahindik-hindik na nagawang kasalanan. Dahan-dahang naglakad palayo ang maglola sa malaking bahay. Nasa di kalayuan, narinig nila ang nagsisigawang mga tao. Siguradong may nakakita na at nakaalam na sa nakasisindak na sinapit ni Sir Franco. Ganun pa man ang sinapit ng mag-ama, nakuha pa rin ngumiti ni Lola Bebang. Masaya siya at buhay ang kanyang apo. Marahil ay habang buhay na dadali ni Ada ang masaklap na nangyari sa kanya.
Ngunit tinitiyak ni Lola Bebang na magiging magaan para sa kanyang apo ang paglimot sa nangyari dahil pupunuin niya ng pagmamahal at pag-aalaga ang kanyang apo. Tahimik na narating na maglola ang bahay nila sa probinsya at himalang halos lahat ng kapitbahay nila ay tumulong sa kanila, nag-alok ng kung anong bagay para sa kanila ni Ata. Nagpapatunay lamang na binabago ng panahon ang dating mapanghusgang pagkatao ng mga naroon na patunayan nilang hindi totoong aswang ang matanda. Samantala, isang babaeng nakatalukbong ang naglalakad patungo sa puntod. Dahan-dahan itong nilagay sa ibabaw ang isang pitas ng bulaklak. Hindi nasunod ang aking plano. Gusto ko sanang patagalin pa ang buhay nila. Unti-unting pahirapan hanggang sa bumagsak ang kanilang mga tuhod sa lupa. Ngunit dumating si Ada. Kasing edad mo rin siya na pumasok para mamasok ang kasambahay sa malaking bahay. Nabiktima din siya. Kinahasa siya ni Luke. Hindi ko siya nagawang tulungan. Inisip ko, mabuti rin sa kanyang nangyari. Pero isa din siyang mapagmahal na bata. Kagaya mo. At nakilala ko rin si Lola Beba. Isang apo na pumasok sa mabigat na trabaho para makaipon ng pera at bumalik ng probinsya. Magtayo ng maliit na negosyo para muling makasama ang kanyang lola. Hindi na ako nakatiis. Alam kong papatayin din nila si Ata. Katulad ng ginawa nila sa'yo. Anak, bago tayo lumuwas ng Maynila noon, nangako ako sa'yo na hindi na ako babalik sa pagiging aswang. Nangarap din tayo. Pero sadyang may mga demonyo sa lupa na kailangang pagpayarin. Kinahasa at pinatay ka nila. Nawalan ako ng anak. Miss na kita, anak ko. Felisa. Diyos ko. Patawarin niyo ako. Gusto kong isuko sa inyo ang aking pagiging aswang. Sa kagustuhan kong mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aking anak. At pigilan silang patayin si Ada. Nakalimutan kong pangako ko sa inyo na magbabago ako. Tulungan niyo po akong makalimot sa mga nangyari. Tulungan niyo akong matalikuran ang aking pagiging aswang.